Okay! That's what I want to hear. Andito tayo ngayon sa Lagoon. Ngayon, ang mangyayari dito ay ang tinatawag nating ubusan ng lahi. Napakasimple, ngunit napakahirap ng challenge na ito. Kailangan ninyo maghabulan at magtayaan paikot sa lagoon na ito. Unang team na maubos ang miyembro, talo. You guys are up by 1 challenge. You guys have to win this if you want to keep the house. Sabi ko, I need this money. I need this money. Kailangan ko yung pera. If there's money at stake, gagawin mo lahat para manalo, diba? Kailangan natin isabit itong mga sandbag around yung shoulders ninyo. Tapos, pag meron na kayong lahat niyan, itatali kayo sa isa't isa. Kayo, oo. All 4. Ako na. All 4, meron kayong tig-isang loop. So magkadikit kayo. Twist sa bewang. Mag-start ang Team Ruru sa kabila, facing that way. Magsa-start naman ng Team Jean on this side, facing that way. Tapos kung sinong unang makakapag-tap nung grupo is i-out yung person doon, tapos ipapasa yung sandbag doon sa grupo, and then ulit-ulit hanggang sa maubos lahat. Si team ko, si Nikki, may yung paa niya, yung binti niya. So, at disadvantage yun. Ano ba yun, Andrew? Bakit mo ini-small ang kakampi mo? And it's harder as well because we're running through water around these corners. We're all connected to each other. We all have to think about where the other one is and that sort of thing. Nako, Jean, mag-ingat sa iyong flawless na legs. Sinabi ko talaga sa kanila, baka ako yung mahina akong... Kasi si malaki, si Mariko, malaki, mahaba ang legs. And then I tripped over behind her after she tripped over. So, like I said, it's hard to keep coordinated when you're all tied together. Yung rope na nandito sa bewang ko, nandito na sa legs ko. So hindi na ako lalong makatakbo kasi naiipit na siya. Meron pinagbibigyan yung iba eh. Diba? So, kung hindi yun lang magiging fair, yun lang. Ako lang yung fairness lang. Fairness. Oh no! Di pa rin tapos ang issue ng penalty kay Papa Marvin. Strict, di ba? Na hindi pwedeng makuha sa pakiusap. Pag nakuha sa pakiusap, ibibigay nyo, tapos hindi magiging violation yon. Kung hindi kayo lahat dito magiging fair, at tigil na yung violation. Agree ako dyan. Dapat pinagbibigyan dito. Agree ako dyan. Diba? Kaya nga titingnan natin kung ano yung mga violation. At kung na-defend yung sarili ninyo, ibig sabihin, very good. Or simulan natin Tigil ka na ngayon. para matapos na tayo. Simulan natin. Dahil mo reklamo, mamaya ka nga makipag-usap kay Cathy. Tumigil ka, Marvin. Ang galing mong artista. Tumigil ka. Okay. Sana na lang matatalino kayo. Nakuha niyo ako. Di ba, dahil pa reklamo ni Marvin, bakit ganyan? May penalty, ganyan. Yung ako yung, hindi naman ako pissed off, but you know, ako naman very vocal ako sa mga nararamdaman ko. Sabi ko lang, di ba, Marvin, tama na. Mamaya ka na magreklamo. Kung magreklamo mo kami, Paulo's Booth. Kung ka magreklamo, mamaya ka na magreklamo, tapusin na natin ito at na makapagpahinga tayo lahat. Para sa akin ang kasabwat, the second time around, I see Ruben. Mabigat man sa loob ko na i-vote siya, pero sabi niya sa akin, she really wants to see her son already. So, at syempre, ang susunod na kasabwat para sa akin ay si Ate Jean.
again, kahit ayaw namin siya mawala, sobrang hirap na siya at gusto na niya talagang mag-give up. In-eliminate ko yung dapat ma-eliminate na. Ginawa ko na lang silang kasabwat kasi sobrang naawa na ako sa kanila. Sana tama na ako. Ang feeling ko nakasabwat na isa or sa dalawa yung bobotohin namin ay si Mariko. Kung hindi siya nakakaintindi talaga ng Tagalog na nakaka-cope up naman siya sa sa mga challenges at saka parang naiintindihan naman. Magaling siya talaga. I don't think there's any reason to believe that I could be capable of, especially with the language barrier, like there's no way that I could have already gone through an extra challenge. Ang feeling ko si Marvin. Kasi si Marvin, napansin ko parang madalas siyang nawawala bigla or hinahanap namin, nawawala siya. Ang number one ko pa rin, ang feeling ko si Marvin talaga. Pero nakikita ko rin naman na ang hilig din kasi ng lolo mong paikot-ikot, ikot dito, ikot doon. Makulit hyper. Hindi rin ako sigurado sa mga napili ko, pero ito na yung pinaka naiisip ko na pwedeng maging kasabwat. Kaya ang isa sa mga kasabwat ay si Mariko. Parang may isang challenge na parang si Marvin, parang sinabi ni Marvin sa akin na parang may feeling ako na si Mariko yung kasabwat. Yun. Parang sabi ko, paano mo naisip yun? Eh, may isang challenge na kaya pa niya eh, pero hindi niya ginawa. Yun yung kasabit sa bamboo. Binubutan ko yung sana sa dahil lagi siyang umiiwas sa grupo at masyari siyang mapaglihim. Para sa akin yung kasabwat ay si parang chill out lang. Hindi siya talagang nakafocus dun sa premyo. Lagi siyang nagre-reklamo. Major hindrance to the group. So, para sa akin yung kasabwat ay si Nikki. Si Nikki laging nagre-reklamo. Reklamo. All parati reklamo. Yung mga ganon, mga small things, titignan mo na, you become more observant kung sino man yung kasabwat. Pakiramdam ko, sila ang kasabwat. Kasi kailangan malakas ang kasabwat eh. Kailangan physically strong. Hindi siya basta-basta pwedeng kasabwat lang. Yung strength niya, hindi lang mental. I know, kung kasabwat ka, kailangan physically strong ka din. Para kung may di-delay ka man, magagawa mo physically at mentally. So I had to look around again, look at everyone and think, who's done something today? Who's been a bit sus? Who's, maybe acted a bit out of character or not as consistent as, yesterday's personality. Para sa akin, ang kasabwat ay sina. I'm voting for Polo. The third challenge, the rowing, I found Polo really frustrating because he wasn't rowing in time or he wasn't listening to everybody else. And I was like, what's going on? Like, why? How hard is it? Come on, how hard is it to do this in time and get it happening?
feeling ko nakasabwat is Mariko. Don't take it personally. Second is Andrew. Para sa akin, ang kasabwat ay si Marvin. I'm really, really sorry. Ang tingin kong ikaw kasi best actor ka eh. Hindi ko alam eh. Wala na akong masabi. I mean, you don't need money anymore. No, yun nga sana sabi nga nila, may pera ka naman, hindi mo kailangan. Pero hindi yung nasa utak mo ngayon eh. Ang nasa utak mo ngayon, you are given a challenge, and pag nagawa mo yung challenge na yan, ito yung makukuha mo, di ba? Hindi ka na maglo-look back na may pera naman ako sa bahay, so hindi ko naman masyado gagawin to. Hindi naman ganun. I hate you, Andrew. Okay, everyone who's able to vote, bukas natin malalaman ang resulta. Malalaman natin kung napili ninyo ang kasabwat. I-reveal natin yun tomorrow morning after your morning rituals. Okay, bago tayo matulog, meron tayong kailangan gawin. Okay? Pero bago ko sabihin yun, kailangan ninyong pumili mula sa inyong grupo ng isang member representative. From the team of Jean, I need one representative. Sino volunteer? Marvin. Kung akala nyo tapos na ang mga sorpresa sa gawing ito, Andrew? pues nagkakamali Okay, let's start kayo. with Marvin. And the winner for Let me see. 1 million. Andrew. Jean Garcia. Sa bunuto na yon, kung saan pumili kayo ng isang representative, ang pinili ninyo ang member from the other team na makakasama ninyo ngayong gabi sa inyong pagtulog. Pinili mo si Andrew. So Andrew will sleep with you guys. Ang napili ni Andrew is Jean. So Jean ends up sleeping with Gwen, Ruru, and Nikki. Ngayon yung pinaka-frustrating for Gina. And then biglang sa isang iglap, sa pagdodraw lang ng mga pangalan, ay mag-iiba yung takbo ng buhay niya. Iyak na ako. I hate you, Andrew. Joke. May reason naman ang Panginoon. Hindi ako corny ha, pero ang feeling ko talaga, may reason naman everything no, sa lahat na nangyayari sa atin every day of our lives. Hindi lang ngayon na nasa isla kami, kundi everyday maski na nasa Manila kami, nagtatrabaho kami. Palagi naman may reason ng Panginoon kung bakit nangyayari ang mga nangyayari. Naawa ko yan. Oo na. Siya pa naman yung sabi ko kanina. At least, we have a house, di ba? Injured ka, we have a house. Tahan na, Miss Jean. Di ka naman papabayaan ng mga friends mo. Oh. Mamaya yan. Ewan ko, itong kasabot. Nagalit na. Nagalit na. I love you. Tomorrow, pero tuwalya mo. Kung nandito pa ako. So we have our stuff, or what's left of our stuff. We go back to camp. And let's sleep. And let's sleep. See you in the morning. Yung kinuha nung kasabwat, Babalik rin yun next year. papatayin ko siya. Matapos ang 2 araw, puno na ng hiniing ang mga challenger natin. Concern ko lang is, kumbaga, natatakot na ako na, kumbaga, kung hindi ako maayos, tapos gagawa ako ng mga challenges, parang takot na ako sa aksidente. Parang ang feeling ko, magiging unfair
for you guys, baka maulit or baka mas prone ako ngayon din sa accident. Ayokong mag-back out, ayoko namang, di ba, kung kaya, ay! Oh my God, what's that? Nothing, okay. Oh, dahon. Sabi nga nila, galing Marte. Minsan nga, kinakabahan ako. Baka nasabihan pala ako yung accomplice. Hindi ko lang alam. Ako po yung kasabwat. Namin ko na po. Of course, lahat kayo, halos siguro sasabihin. Bakit ka concerned dun sa kasabwat? Ito ako, concern. Kakainis, nakuha na akong gamit. Kung hindi ako nakuha, ay tsaka, kung I felt something na kay Mariko during the pulling. Parang bigla siya nalaglag. And the third challenge, hindi siya sumasabay sa rhythm namin. Kami 1, 2, 3. And she was doing pang shh. Kaya kami serve. Una, hindi ko alam kasi nasa harapan ako. Eh, nung umikot na, nakita ko na sa kanya na shh. Bakit feeling mo from your team and not from the other team? Ang kasabwat? Para kang addict na kaning ka at tingin ng mali ng iba na dapat sarili mo pinapansin. But you know, it's part of the game na may hinuhuli tayo. It's part of our challenge na hulihin kung sino man yung kasabwat. If ever ikaw yung kasabwat, would you be proud of your performance so far? Oo naman. Hirap na hirap lahat eh. Siguro I'm just being paranoid or what, but some people are looking at me na parang ako ang tinutukoy nila. No, just the look, malalaman mo na parang ikaw yung tinutukoy nila. Just because I'm quiet, I don't talk that much. Parang may tumatakbo sa isip nila, hindi kaya to, alam mo yung hinuhuli ako. Minsan nakakailang na rin, like you don't know where to put yourself anymore. Kasi, Napapraning naman itong si Ruru na baka siya ang pinaghihinalaan. Hindi kaya acting lang ito, ha? kung ako naging kasabwat, Kung ikaw yung kasabwat. magaling ako pag gano'n. Naku! May nabubuo na namang pag-aalsa. Bawal magpulong na, bawal. Ang sabi lang is palit ng tulugan. So kami naman, nagpapatulong na kami kasi puro babae na dito. Upset si Jean dahil si Andrew, nagpalit lang naman daw ng higaan, di ba? Si Andrew doon, si Jean dyan. But hindi naman daw nakata-state na bawal na si Andrew at all yung association sa kanila na hindi na pwedeng tumulong si Andrew kumuha ng woods. Hindi ba pwedeng bitin-bitin na ganito tapos ngayon may concern tayo, itatanong natin, hindi papayag.